DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 7 ng buwan ng Oktubre. Justice Secretary Boying Remulla hinirang ng Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong ombudsman. Yusek Frederick Vida magiging OIC ng Department of Justice. Habagat season, opisyal nang nagtapos. Transition period sa pagpasok ng amihan season nagsimula na ayon sa Pag-asa. Low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa ng bagyo. Tinawag na Tropical Depression Kedan. Pangulong BBM dumipensa sa mga matitinong opisyal at kawani ng gobyerno. Hindi lahat sa gobyerno ay tiwali. 5 senador pasok naman sa shortlist bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Senator Ping Lacson pinakikiusapan naman na bawiin ang kanyang resignation. Inflation rate ng Pilipinas nitong Setyembre bahagyang bumilis sa 1.7% ayon yan sa PSA. 2 customs broker kulong sa Senado nang ma-cite for contempt dahil sa pagsisinungaling. At Kari Disakaya nagpetisyon naman ng petition for habeas corpus dahil sa pagkakulong sa Senado. Mga taga Sarangani at Negros Occidental na bulabog sa may kalakasang lindol. Philippine National Police bantay sarado ang Bogo Bay Fault sa Cebu. Tiniyak na bawal makapasok muna ang mga residente. 5 area police command sa buong bansa kinumpirmang binuwag na PNP, ayon yan kay PNP Acting Chief Nartates. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa report ng Pag-asa, huling namataan ang Tropical Depression sa layong 2,205 kilometro mula sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas na hangin aabot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at merong bugso o gustiness na 55 kilometers per hour habang kumikilos. Pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Ayon pa sa Pag-asa, wala pa itong direktang epekto sa panahon sa bansa at mababa ang tsansa na pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kung ito naman ay papasok sa PAR, ito ay tatawaging Bagyong Kedan. Samantala, idineklara ng DOST Pag-asa ang pagtatapos ng habagat o Southwest Monsoon Season sa bansa ngayong Martes, Oktubre 7. Ayon sa Weather Bureau, humina na ang epekto ng habagat sa mga nagdaang linggo kasabay ng pagbuo ng high pressure system sa East Asia at paggalaw patimog ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nangangahulugan nito ayon sa Pag-asa na natapos na ang tagulan partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon
Luzon at Visayas. Dagdag ng Weather Bureau, nagsimula na rin ang transition period ng bansa patungo sa amihan o Northeast Monsoon Season na inaasahang opisyal na idedeklara sa mga susunod na linggo. Pakinggan natin ang panayam ng DZRH kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. So, hindi pa naman post-start ng amihan season. Na-terminate lang natin yung pag-iral ng hanging habagat. So, ibig sabihin, wala na tayong asahang malalakas at tuloy-tuloy na ulan galing po dito sa may West Philippine Sea. In-expect natin na magkakaroon ng transition period for a few weeks, magpapalit yung hangin. Instead of manggagaling sa may southwest, manggagaling na siya sa may northeast by the beginning of November. Samantala, hinirang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Congrats, Sec Boying! Ayon sa Malacanang, manunungkulan si Remulla ng 7 taon sa ilalim ng fixed term at hindi na maaring ma-reappoint. Si Remulla ang papalit kay dating ombudsman Samuel Martires at siya ang ikasampung ombudsman ng bansa mula na itatag ang nasabing tanggapan noong 1988. Samantala, pinuri naman ng Pangulong Marcos ang liderato ni Secretary Remulla sa DOJ at binigyan diin ang malawak na karanasan nito bilang mambabatas. Dating gobernador at isang abogado na nagpapatunay ng kanyang reputasyon sa integridad at serbisyo publiko. Bilang ombudsman, inaasahang pangunahan ni Remulla ang pagpapalakas ng transparency, pagpapatibay ng mahakbang laban sa korupsyon, at pagtiyak na may patutupad ng patas at mahusay ang hustisya. Kaugnay nga ng balitang yan, itinalaga si DOJ Undersecretary Frederick Vida bilang Officer in Charge o OIC ng Department of Justice. Ito ay kasunod ng pagkakatalaga kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Bilang OIC, si Vida ang mangangasiwa sa pang-araw-araw na operasyon ng DOJ hanggang sa makapagtalaga ng bagong kalihim ang Malacanang. Ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga matitinong empleyado ng pamahalaan na nadadamay sa mga isyong may kinalaman sa corruption. Sa pinakabagong episode ng BBM Podcast, binigyan din ng Pangulo na hindi dapat ituring na tiwali ang lahat ng mga nasa gobyerno dahil lamang sa ilang abusadong mga opisyal. Ayon sa Pangulo, isa sa madahilan kung bakit niya pinaiimbestigahan ang mga irregularidad sa proyekto sa flood control ay para maprotektahan ang reputasyon ng mga tapat na lingkod bayan na nagsusumikap araw-araw para magampanan na maayos ang kanilang tungkulin. Sabi pa ng Pangulong Marcos, hindi dapat lahatin ang mga nasa pamahalaan dahil ang mga tiwala opisyal na nagnanakaw ng pondo ng bayan ay iilan lamang. Narito ang Pangulo. You cannot paint everyone in government with the same brush as all of these corrupt operators that you see in government. And yes, there are many of them, but you will find they do not filter down. These people are making serious sacrifices, time away from their family, money out of their own pocket, things like that. Yeah. And they do this constantly, every single day. That is not the face of government. And these corrupt people are not the face of government. All they are is the face of corruption. Yeah. That's all they are. They are not typical of government. Sa
Samantala, hindi iniisip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iiwang legasiya sa pagtatapos ng kanyang termino dahil pinag-uusapan lang ito kapag namatay na ang isang tao. Sa podcast interview, sinabi ng Pangulo na nakatuon ngayon ang administrasyon sa pagbibigay ng social services at pagtitiyak na mayroong sapat na pagkain ang bawat pamilya. Nakatutok din umano ang pamahalaan sa pagkakaroon ng magandang healthcare system at maayos na tahanan at edukasyon. Ito'y dahil target ni Pangulong Marcos na makilalang muli ang mga Pilipino sa international community bilang may magandang kalidad ng edukasyon at kaya makipagsabayan sa labor market. Narito muli ang Pangulo. The directions I want to go towards in the time remaining. First of all, the social programs are important. People have to have a good healthcare system. People have to have food to eat. People have to have shelter as much as possible. People have to have, they must be able to survive. Ganun lang. It's a start there. Once you've achieved that, for me, the next thing you should do is education. So I'm putting a great deal of my attention and the government's focus on education. That is the most important thing that you can do. You cannot have a successful society without a well-educated society. Pasok sa shortlist ang 5 senador na maaaring pumalit bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na iniwanan ni Senator Ping Lacson. Kabilang dito ay sina Senators Pia Cayetano, Risa Hontiveros, JV Ejercito Kiko Pangilinan at Rafi Tulfo. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, magkakaroon ng caucus ang majority block bukas para pagkasunduan. Pag-usapan kung sino ang papalit kay resigned Chairman Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson. Una rito inamin ni Soto na mahirap sundan ang yapak ni Ping Lacson sa paghawak sa investigasyon ng komite, ngunit susuportahan pa rin ang kanyang naging desisyon. Tuloy ang nag-resign bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Lacson dahil may ibang senador ang dismayado. Dismayado mano sa direksyon ng kanyang pag-iimbestiga sa mga manuwalyang flood control projects kung saan nadadawit ang ilang senador at tila pinoprotektahan daw ang ilang miyembro ng Kamara de Representantes. Samantala, nakiusap si Senator Francis Kiko Pangilinan kay Senator Panfilo Lacson na irekonsidera ang kanyang resignation bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Naniniwala si Pangilinan na anumang pagkakaiba nila ng opinyon sa usapin ng budget insertion sa majority block ay naisantabi na matapos ang kanyang paliwanag sa kanilang caucus noong Oktubre 1. Giit ng senador, mas lalong kailangan ng katatagan o stability sa mga institusyon ng gobyerno sa panahong nasa krisis ang politika sa bansa. Oras sa ganap na 4:21. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nakakulong ngayon sa Senado matapos ma-cite for contempt ang 2 customs broker dahil sa mga pagsisinungaling sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture. Kabilang sa mga sinite for contempt at nakulungan sa Senate Detention Cell ay sina Lugin Arm Ramos Tenero ng 1024 Consumer Good Trading at Brenda Desagun ng Birches Consumer Goods Trading. Ayon kay Senator JB Ejercito, nagsinungaling ang dalawa ng sabihing first name lamang ang alam nila ng mga taong humiram ng kanilang lisensya na ginamit sa pag-i-smuggle ng mga agricultural products. Para naman kay Senator Kiko Pangilinan, na pareho lang ang modus na ito sa Ghost Flood Control Projects kung saan ipinapahiram ang kanilang mga lisensya para sa illegal na operation. Una rito ay 4 na isinangkot sa mga Ghost Flood Control Projects
ang nakulong sa Senado matapos ma-cite for contempt ng Senate Blue Ribbon Committee at kasama na rito ang kontraktor na si Pacifico Curly Discaya. At ayon naman sa kanya, abogadong si Attorney Cornelio Samaniego Jr. Dahil sa patuloy na pagkakulong ni Discaya sa Senado, sila ay nag-file ng writ for petition of habeas corpus sa Pasay City Regional Trial Court. Samantala, itinanggi ng Independent Commission for Infrastructure na may miyembro itong gusto nang mag-resign. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, hindi totoong may miyembro ng ICI na gusto nang mag-resign. Anya, nananatiling buo ang komisyon at patuloy silang nag-iimbestiga ayon sa kanilang mandato. Samantala, sa panayam ng DZRH, sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Egay Erice na may nag-text sa kanyang ICI member na gusto nang mag-resign. Bagamat hindi pinangalanan, ito'y dahil umano sa kakulangan ng sapat na kapangyarihan para mag-imbestiga. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Baguio City Mayor Benji Magalong nagsabing huwag sa nilang gawin sa kanya itong huwag sa nilang gawin sa kanya iyong ginawa daw sa akin bilang special advisor at investigador ng International Independent Commission for Infrastructure. Si Jan Asuren. Ayan. Yan ang sabi ni Mayor Magalong sa pagkaka-appoint ni dating PNP Chief Rodolfo Asurin Jr. Samantala, inflation rate ng Pilipinas noong Disyembre bahagyang bumilis sa 1.7%. At mga flagship program ng pamahalaan tulad na lamang ng subway apektado dahil sa mga nangyaring budget insertions. At mga taga-Sarangani at Negros Occidental labog-labog naman sa may isang kalakalasang lindol. Ang detalye ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangaya. Aba, Kuyang Larry Francisco. Oras, alas 4:26. Kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kesa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Teya. Mano po, Ninong, 79 days na lang lakay. Ang bilis ng panahon. 79 days na lang. Bonus na. RH Break Time. Standby sa ating mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond mula sa Senado. Ano ang latest sa Senado? Standby man ang Billy Kiruganan mula sa Kamara. Naku. Ano kaya ang reaksyon ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio?
ang mga Duterte supporter sa pagkaka-appoint kay Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Standby sa ating mga reports at meron pa tayo isang exciting na balita para sa inyo mga kuyang mga ateng. Lalo ngayong 50th golden anniversary ng Mega. May Mega Millionario promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car, 1 million pesos. Simple lamang pong sumali, bumili lamang ng especially mark Mega Sardines, Mega Mackerel at siyempre yung paborito nating kape. Jim's Coffee Products, ayan ang paboritong kape ni Kuyang Marvin Chu Lim. At kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Tulad ni Daisy Sobrebega na nanalo ng Toyota Race. At si Nor Aini Saharani Usni ng Zamboanga City, nanalo ng limpak-limpak na 1 milyon. Ako po si Deo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Millionario promo. Malay nyo, kayo na ang susunod na manalo ng Toyota Race o kaya ay 1 milyon. At bago ang report ni Let Narciso at Raymond Paas mula sa Malacanang at mula sa Senado, abay batiin mo natin ng happy birthday itong mga kasama natin sa Manila Broadcasting Company, ha? Ang magaling na DJ ng Easy Rock 96.3 FM. Happy birthday Maria Sael Barrios o DJ Samantha. Ayan. Happy birthday at kay Lian Josephine Austria ng Love Radio ng 90.7 FM. Sino siya? Sinong DJ Maratoni, ito? Lakay. Ano no? Maratoni. Maritoni? Yes. Maratoni. Oh, siya pala yun. At binabati natin ng happy birthday ang isang magaling nating drama talent na nagdidirect din. Mr. Lionel Benjamin ng DZRH Drama. Ba? At yung taga-TV, wala ba tayong merienda dyan? Mark, ha? Mark Angelo Paroa ng DZRH TV. Happy birthday. Aba, meron din palang birthday sa Yes FM 101.1. Sinong DJ itong si Beatrice Joy Banyas? PA Lakay. PA natin yan. Akala ko DJ din, ha? Happy birthday pa kay Hazel Banaag. At ganoon din kay si Attorney Carta Pimentel, ang Mrs. ni former Senator Coco Pimentel. Aya Maria Panco Santiago, Imelda Rico Hermoso, at PPA General Manager Jay Santiago. Ayan. Kumusta mga koleksyon nating mga sports cars at SUVs, GM Jay Santiago. At happy birthday din kay ating Emmy Responso. Ayan. Mga mista, ha, baka nakalimutan nyo para sa mga nakilala kay mista. Kay Kuyang Gordon Descanso. Ayan, birthday po din niya ngayon. Ayan. Ang pinakamagaling naming crooner sa PMA Sandigan 82. At happy birthday din kay Mr. Freddy Halasco. Binabati ni Colonel Alex Ikinari Sembrano. Ayan. At happy birthday pa kay yung aking classmate nga pala, baka magtampo, ha? Rolando Tacob ng Barangay Badjo, Pinili, Ilocos Norte. Happy birthday, classmate. At Kuyang Envic Tinio. At si Ate ni Dudes Rios ng Nueva Ecija, happy birthday din. At si Kuyang Boots Gokoko. At ngayon sa ating mga reports, unahin natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ang ganap dyan? Malacanang, idinipensa ang appointment ni Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman.
Bakit, Let? Marami bang buzzer? Ayaw agad? Marami bang dumidi pa sa appointment ni Sec Boying? Ayan. Siyempre, sigurado yan. Lalo yung mga taga Davao. Ayan. Madida? Oo. Alamin natin ang, di ba, alam mo naman, Justice Secretary at saka si Utol, DILG Secretary, ha? Di ba, malaki ang papel nila sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong at pagdadala, pag-turnover pala sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Alamin natin ang detalye bakit si Sec Boying Remulla ang hinirang ng Pangulo bilang bagong ombudsman. Bakit? At hindi ang mga retired justices at justice ng Supreme Court? Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Mr. kumpiyansa ang Malacanang na magiging pata si Secretary Boying Remulla sa pag-upo bilang ombudsman. Tugon ito ng palasyo sa mga pangamba sa impartiality ni Remulla at sa sinasabing ang appointment sa kanya ay parte ng plano para ipitin ang makaaway sa politika. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, walang basehan ang naturang mga pahiwatig. Katwiran ni Gomez, mahigpit ang proseso sa ilalim ng konstitusyon sa pagpili ng ombudsman at dumaan dito si Remulla. Ibig sabihin, bilang kandidato ay kasama ang kalihim sa mga kinilapis ng Judicial and Bar Council. At dahil kabilang siya sa mga pangalang inirekomenda ng JBC, walang dahilan para questionin ang pagpili sa kanya ng presidente. Narito si Secretary Gomez. I wouldn't say that he's the most controversial. As I said, there is a vetting process which is provided for by our constitution and our laws, and he went through that very rigorous process, selection process, which started with the JBC. Secretary Dave Gomez. Bakit si Secretary Dave Gomez na ang pinagpahinga ba si ano? Namaos ba? Namaos ba si Yusek Claire Castro? Hindi available si Yusek Castro kanina sa inanunsyo ng palasyo appointment dahil meron siyang speaking engagement. Akala ko minalat na yan. Kaka-explain. Sa masyadong high pitch. Ayan. Nanibago ka lakay no, iba yung mukha sa bagay, tama lang yun na maiba. Ayan. Poging-pogi si... Kasi ni... nauna yung briefing na kay ni Yusek Castro pero wala pang announcement na may napili na si Presidente. Ayan. Poging-pogi si Sec Dave Gomez. Bagong gupit To break the monotony daw lakay. Ayan. Naninibago lang tayo. Ayan. So tuloy-tuloy na ba siya o kailangan pa rin ang Claire Castro? Tingnan natin lang mukha si Yusek Castro pa rin naman yung nag-briefing lakay. Siguro pagka marami na nakaaway si Yusek Castro, ayan, pahinga ka muna. Pahinga. Rest. Sec Dave Gomez muna. Ayan. Busy daw lakay. May speaking engagement, tama Miss Let? Ayan. Okay, Rud. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Balik sa inyo lakay, Mr. Samantala, Senator J.V. Ejercito hindi interesado na maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Mahirap na trabaho yan. Totoo, lakay. I-detalye mong balitang yan, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, walang interes si Senador J.V. Ejercito na maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na babakantihin ni Senador Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Ejercito, nagpapasalamat siya at isa sa mga na-consider na maging chairman ngunit alam niya ang kanyang limitasyon. Mas marami niya ang may kakayahan na pamunuan ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung siya ang tatanungin, mas gusto niya sanang manatili si Senador Ping Lacson bilang chairman. Wala nang problema sa kanya dahil nagkaliwanagan na sila tungkol sa issue ng budget insertion. Sinabi naman ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi pa sila nagkakausap ng personal ni Senador Lacson bagamat sa kanyang tingin ay hindi na maaring bawiin pa ang kanyang resignation bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Maliban kay Senador JB, kabilang sa iba pang pinagpipilian sina Senador Risa Hontiveros, Pia Cayetano, Kiko Pangilinan at Rafi Tulfo. Narito si Senador JB Ejercito. Papasalamat ako sa tiwala sa for considering me
for such a very important committee, Blue Ribbon. No? Kaya lang, alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang mag-lead ng committee. Sino na? Raymond. Gaya ni Hercito, nagpasalamat din si Senador Raffy Tulfo sa pagkasama ng kanyang pangalan sa mga pinagpilian na maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit kapag ito ay ialok sa kanya, ay kanyang tatanggihan. Ayaw umano ni Tulfo na mawala siya sa focus sa 3 komite na kanyang pinamumunuan na bahagi ng kanyang advokasya. Ito ay ang Labor, Migrant Workers at Public Services. Sa bagay, Raymond, hindi bagay si Senator JB sa Blue Ribbon. Bakit Lakay? Masyado mabait. Ayan, oo. Pero makalma ba Lakay? Oo, masyado makalma. Ayan, masyado accommodating yan. Ayan, alam mo lang si The Good One. Ayan, siguro ang dapat dyan para lalong tumas ang rating ng Senado Raymonda. Sino Lakay? Dapat si isumbong mo kay Tulfo. Oo, kaso busy din daw siya Lakay. Kaya lang siguro dahil makakaaway. Saka nagpasabi na rin Mayor na ayaw din daw niya dahil malalaki yung 3 komite na hawak niya kumbaga sapat na yun sa kanya, ibigay na sa iba. Pero alam mo, okay din lang Senator Raffy, in fairness, ha? Ayan, bakit Lakay? Parang Ping Lacson din, wala rin takot yan. Makatapang na tao din yan, di ba? Sagasaan na masasagasaan ba Lakay? Kaya lang umatras na. Ayaw. Sino lang natitira? Isumbong na lang daw kay Ben Tulfo. Ayan. So kung ayaw nung good one, baka the other one ayaw? Hindi pala minority hindi kasi. Hindi pwede si bad one nasa minority. The other one lang kay bad one. At saka tainted na si Senator Jinggoy gawa nung yung 3 senador. Ayan. Anyway, so sino na natitira, Raymond? Ayaw na ng dalawa. Senator Risa, Pia, and Senator Kiko. Ayan, Senator Kiko siguro, pwede. 3 na lang yung natira doon sa original na 5. Wala pa silang statement kanina na inilalabas dahil yung iba ay mukhang abala nga talaga dito sa 2026 national budget. Pati yung appointment kanina na inilabas ng Malacanang kay Sec Boying Remulla ay tahimik pa yung mga senador. Siguro pati si Senador Aimee na talagang kanina ay naghahabol. Oo nga pala, ano nga po, hingan yung reaction Senator Aimee, di ba siya ang ayaw niya ma-appoint si Secretary Boying sa Ombudsman? Ayun na nga, kaya pati yung appointment ni Justice Cabral, Jose Mendoza sa JBC ay kanyang hinarang dahil nga daw ba't inendorso si Secretary Boying Remulla as one of the candidates na eventually siya nga ang totoong napili na itinalagang ombudsman. Ayan, mukhang tahimik ang mga senador. Mamaya maimbestigan sila ng ombudsman. Nako po. Walang ombudsman, walang sasantuin. Mapa-justice yan, mapa-senador, congressman. Ayan, pwedeng imbestigahan ng ombudsman yan. Pwedeng kasuhan. Lakay, meron na akong theme song para sa ombudsman. Ano? Heto na! Heto na! Heto na! Tingnan natin ang barako ng Cavite. Ayan, pagka naupo na sa ombudsman Raymond. Ayun, marami ang nag-aabang sa mga susunod na kabanata. Siyempre, nag-aabang dyan mga taga Davao. Ayan. Sino ang si VP. Sino makakalawit ng boy from Cavite lang? Kalawit ba yun? Tama ba yung term ko? So, abangan natin yan. So, kailan malalaman kung sino ba ang hihirangin ba ng Senate President o pagbobotohan ng chairman ng Blue Ribbon? Yung majority black mayor mag-uusap daw bukas. Meron silang caucus bukas ng tanghali. Baka eventually madesisyonan na rin kung sino yung papalit kay Senator Ping. Dahil kanina humabol kami doon sa kanya kasi nga yung iba sinasabi niya na sana mag-reconsider gaya nila Senator Kiko Pangilinan, pati si SP Soto sinasabi niya baka mag-reconsider
Senator Lito Lapid for a few times na magsalita nagsalita rin kanina. Anong sabi ni Senator Lito Lapid? May video ako diyan kanina na pinadala, mukhang hindi. Nabasag ang katahimikan. Anong sabi niya? Di ba nagawa ng item? Anyway, anong sabi ni Senator Supremo? Sabi niya suportado niya yung decision ni Senator Ping na mag-resign, pero kung siya sana ang masusunod, gusto niyang mag-stay put si Senator Ping at chairman ng committee dahil bihasa sa investigasyon at malinis yung kanyang record. Yes. May integrity, may credibility na mag-imbestiga ang Senator Ping Lacson. Pero may siguro sabi nga ni Senator ni SP Soto naman ay feeling frustrated si Senator Ping, kaya ayun napondi, nag-resign na lang. At medyo kanina Mayor, masama talaga ang pakiramdam. Hindi na nga siya ang nag-preside doon sa Commission on Appointment Committee on Foreign Affairs na kanyang pinamumunuan pero nag-attend siya at tinapos yung hearing, pero hindi rin siya nagtagal right after umalis din ito. Okay. Yung nga palang tumututol kay Secretary Boying as bilang susunod na ombudsman, pwede bang questionin yan? Pwede bang tutulan para bawiin? May bawian pa ba? Wala naman. Laban-laban na lang. Walang bawi-bawi. Katulad din ng IME, kinasuhan sa ombudsman. Kung kasuhan sa sa regular court, mga tipong ganon. Wala nandun na yung appointment niya, Mayor. Kung sakasakali, baka din mamaya-maya lang lalabas na yung official na merong tatak ng selyo ng Malacanang. Wala na. Ayan, finish na. Ayan tuloy, para ang Davao parang nililindol ngayon Bakit naman, Lakay? Andiyan na si Boying. May bago tuloy akong kantang naisip. Andito na si Boying Remulla. Okay, so babayan natin yan. Para naman kay Secretary Boy, dapat maging fair sa kanyang pagiging ombudsman. Pero dapat unbiased, Lakay, kung tawagin. At saka andyan pa rin yung tapang. Sino man ang tamaan, huwag pipiliin. Tama. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito na ang unang request ngayon kay bagong ombudsman. Pag-asa sa publiko ng SALN na mga opisyal ng gobyerno, isa sa dapat ibalik ni bagong ombudsman Crispin Boying Remulla. Sino masabi niya naman ang Milky? O nga naman para makita natin kung sino ang mga biglang yaman dahil sa korupsyon. Aris number 12, Milky Regunan kami, manang Milky. Lakayateya, isa sa dapat na ibalik ang pagsasapubliko ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na mga opisyal ng gobyerno. Ito ang hamon ni Representative Percy Sendanya na Akbayan Party List matapos maitalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Justice Secretary Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Ayon kay Sendanya, ang pagsasapubliko ng SALN na mga government officials ay pinahinto ni dating ombudsman Samuel Martires noong panahon ng dating Duterte administration. Dahil dito sinabi ni Sendanya na wala ng pagkakataon ng publikong masuri ang kita ng mga opisyal ng gobyerno kung ang kanilang yaman ay akma sa kanilang pamumuhay o lifestyle. Sabi ni Sendanya sa mga hearing ng Kamara at Senado tungkol sa flood control scam na wala ang checks and balances sa lifestyle ng mga opisyal ng gobyerno dahil walang dokumento na pinanghihahawakan gaya ng SALN. Dagdag pa ni Sendanya, wala rin masyadong pupunan si Remulla sa binakanting posisyon ni Martires. Anya, si Martires ay naging kasangkapan umano ng dating Duterte administration para harangin ang transparency and accountability ng ilang opisyal ng gobyerno. Ako si Milky Regunan para sa okay. May art gallery ba itong si Sendanya? Ba't puro painting si mga nasa background ng picture niya? May Baltimore pa siya. Yung mga unang pinuntahan niya
nung siya ay kumakandidato ba bilang kinatawa na akbayan. Binisita Lakay. Lugar na binisita lang. Binisita. Nangampanya sa mga staff ng art gallery. Ganon. Ganda. Akala ko painter din siya. Okay nga Rod, wala bang reaksyon na manang Milky mula kay Congressman Pulong Duterte? Ayan, at yung Duterte camp dito sa appointment ni Secretary Boying as new ombudsman. Alam mo Lakay, yung iba pang mga reaksyon ay hinihintay namin tungkol dito sa bagong ombudsman. Pero siyempre ang isa sa mga nagpahatid na ng kanilang pag-congratulate din yung mga miyembro ng Akbayan at ng yung Liberal. Makabayan Bloc. Si Senator Delilah De Lima. Oo, kasama si Senator Laila De Lima. Ngayon ay kinatawa naman ng mamamahayang Liberal Party List at inaasahan niya na magiging mabilis itong si Ombudsman Remulla sa paghabol sa mga kinakasuhan na opisyal ng gobyerno na merong kinalaman Lakay at Teya sa katiwalian. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Magandang hapon Lakay at Teya, ako si Neil Criguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 2 sunog na sumiklab sa Las Piñas at Taguig City, fire out na habang isa naman ang dinala sa ospital. Idatali mo ang balitang yan, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Teya Talakay, naapulan na itong magkakasunod na sunog na sumiklab dito sa Taguig at lungsod ng Las Piñas. 3:32 naman kanina nang ideklarang fire out ng Las Piñas City Bureau of Fire Protection sa isang hardware sa Aldebaran na barangay Zapote. Umabot sa ikalawang alarmang sunog sa hardware at nadamay rin ang katabing commercial establishment na may 3 palapag kung saan nangupahan ng isang Church of God Saint Jesus Fellowship sa Rudian Hardware. Nagsimula ang apoy na may nakaimbak na panindang pintura, kahoy at mga gamit pang konstruksyon. Isinugod naman kanina Lakay Misteya sa Taguig Pateros District Hospital ang 68 anyos na lola matapos na mahirapang huminga sanhi ng makapal na usok mula sa nasusunog na bahay dito sa Cayetano Boulevard sa Barangay Palingon. 2 bahay na yari sa kahoy ang nilamon ng apoy na may 2 pamilya ang nawala ng tirahan. 3:44 naman kanina nang ideklarang fire out na naitala sa unang alarma. Parehong iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog sa Las Piñas at Taguig City. RH27 at sika DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Noche Kakas. At meron ng statement ang Congressman Paulo Pulong Duterte sa appointment ni Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Basa Miss Teya, ano ang statement ni Congressman Pulong? It makes sense. Sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng lahat ng tulong na makuha nila para mapagtakpan sila, even at the cost of making a mockery of our Constitution. God bless the Philippines. End of quote. Yan po ang maikling statement ni Congressman Pulong Duterte sa appointment ni Secretary Boying Remulla as next ombudsman. Tuloy na o ikaw muna? Ha? Ayan. Tuloy na? Ayan. Samantala, balita mula sa abroad, US government shutdown. Magpapatuloy matapos muling bigong magkasundo ang kanilang Senado na may pasa ang kanilang budget resolution. James Galange sa detalye. James. Sa magpapatuloy pa rin ng government shutdown sa Amerika matapos bigong makapagpasa muli sa ikalimang pagkakataon ang Senado ng Amerika ng kanilang budget resolution kung saan hindi na-meet ang mga Masama ang signal mo, James. Babalikan natin si James Galange. Huwag sana nilang gawin sa kanya itong ginawa sa akin. Ito naging pahayag ni Baguio Mayor Benji Magalong para kay bagong talagang Special Advisor at investigator ng Independent Commission for Infrastructure, ICI,
si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. Sinabi ni Magalong na tiwala siya sa kakayahan ni General Azurin at baka nga mas magaling pa ito sa kanya. Ayon kay Magalong, gagawin ni Azurin ang kanyang tungkulin sa ICI basta't hayaan siyang mag-imbestiga at huwag siyang pigilan o i-undermine. Narito si Mayor Benji Magalong. I-undermine yung kapasidad niya at bayaan siyang mag-imbestiga at sana huwag siyang pakialaman, no? Huwag siyang pigilan kasi ang gusto naman natin dito malaman natin yung katotohanan, so ibigay yung otoridad sa kanya. Huwag sanang gawin yung ginawa nila sa akin. Sa iba pang balita, niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang karagatang bahagi ng Sipalay, Negros Occidental kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, nangyari ang lindol alas 8:04 ng umaga kung saan naitala ang epicenter sa layong 51 kilometro kanluran ng Sipalay City. Naramdaman ang intensity 2 na pagyanig sa Iloilo City. Wala namang inaasahang pinsala at hindi rin magdudulot ng aftershocks. Samantala, balikan natin ang report mula kay James Galange. James, please come in. Take Lakay, two. inaasa magpapatuloy pa rin ang US government shutdown matapos bigong makapagpasa muli sa kilamang pagkakataon ng Senado ng Amerika na kanilang budget resolution, kung saan hindi na-meet ng mga Democrat at Republican ang 60-vote threshold para maipasa ang kanilang budget. Unang nabigo sa botong 45-50 ang mga Democrats sa ipinasinalang bill, habang sumunod naman ang mga Republicans sa boto naman ng 52-42. Isa sa mga dahilan ay nais kasi ng mga Democrat na balik na rin ang isinagawang cut ng administrasyon ni Trump sa Medicaid health program. Ngunit para naman sa mga Republican, paulit-ulit lang inaakusahan ng mga Democrat ng pagsasara ng gobyerno upang bigyan daw nila ng healthcare ang mga undocumented immigrants, bagay na mariin naman nilang itinanggi. Samantala, ayon naman kay US President Donald Trump, asang mas dadami pa ang mga mawawalan ng trabaho kung saan libo-libong federal workers na ang pansamantalang pinapauwi o pinagtatrabaho naman ng walang bayad. Ito'y matapos maubusan na ng pondo ang kanilang mga ahensya, 5 araw na ang nakalipas. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat James at dumako tayo sa Showbiz, Miss Thea. Para sa ating break time showbiz, bukol ni Ate Gay lumiliit na matapos sumailalim sa chemotherapy at radiation. I-detalye mo ang showbiz news na yan, Angelica Cosme. Ayo, wala na akong bukol. Konting-konti na lang, oh. So many things that we have. Oh, thank you, Lord. I love you po. Thank you, Lord. Yan ang good news na ibinahagi ng komedyanteng si Ate Gay sa kanyang social media account matapos sumailalim sa chemotherapy and radiation para sa kanyang stage 4 cancer. Sa huli nga nitong post, all smiles ang sikat na impersonator ni superstar Nora Honor na nasa day 6 na raw ng kanyang radiation. Labis naman ang pasalamat ng stand-up comedian and singer sa pag-aalaga ng kanyang mga doktor at nurse mula sa isang ospital sa Alabang, Muntinlupa, gayon din sa mga patuloy na nagdarasal para sa kanyang paggaling. Maugunita na noong nakaraang buwan, ibinahagi ni Ate Gay na makakapagpakimo na siya sa tulong daw ng isang anghel. Habang may isa ring fan na nag-alok sa kanya ng libreng matitirhan sa loob ng 1 buwan upang malapit siya sa ospital. Si Ate Gay ay na-diagnose na may mucoepidermoid squamous cell carcinoma, isang rare type ng cancer. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Christmas is just around the corner. Maraming salamat Angelica Cosme. Hoy, bossing RSA Don Ramon San Miguel Ang. Ayan. Abay, marami pong nagrereklamong mga motorista na dumadaan sa Skyway. Ayan. Abay, nagmimistulang parking lot na ang Skyway ngayon. Tukot ang traffic, lakay. Oo, lalo sa umaga, peak hour at maging sa hapon. Ayan.
Baka pwede raw ayusin ito, gawan ng paraan para sa nagmamanis ng Skyway. Ayan, uy, very merciful Homobono Boy Pique. Ayan. Uyang, baka pwede yung pag-usapan ito kina bossing RSA. Ha? Ang dami ng umaangal sa sobrang traffic sa second floor ng Islex. Ayan. No. Nag-second floor ka na, na-traffic ka pa rin lakay, no? Baka kailangan ng third floor na niya. Talaga, ayan. Totoo yan. Kaya pati tayo nadadamay din. Ayan. Sobrang traffic talaga ang Skyway. Ayan. Pag umaga lakay. Mahal na ang bayad mo sa Skyway, traffic pa rin. Ayan. Mahal umangat daw sa buhay lakay. Oy, mga nobilities sa Katimugan Shrine na Club. Ayan, may paalala si Noble President Ronald Yulo. Ayan, mamaya ang election of officers na mga Katimugan ng Shrine Club. See you mga nobilities. At sabi na ating business correspondent, ang palitan ng dollar ngayon, magkano? Nagsara sa halagang 58 pesos and 10 centavos. Bumaba ulit ang piso lakay. Ayan, tumatag ang piso. Tumatag. Ayan. Kahapon 58.35. Ayun. At yan ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita. Susunod na, Henry Uri. Ayan. Henry, hinga mo nga ng reaction yung mga taga Davao. Ayan. From Davao. Ayan, sa appointment ni Sec Boying as ombudsman. At Miss K. Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Oras, 5:05.